Bakit nga na-shutdown ang klase dito sa Pilipinas o walang klase sa ibang dako ng lugar dito sa Pilipinas ang mga paaralan? Dito natin malalaman at matutuklasan sa bidyong ito kung bakit nga nag-shutdown ang klase dito sa Pilipinas o walang pasok ang mga klase sa pampubliko man o sa pangpribadong paaralan. Pero hindi naman po lahat dito sa Pilipinas yung iba po may pasok. So, yung mga apektado lang po o apektado lang po ng binabalita dito sa bidyong ito. So, ano pang hinihintay natin? Sabay-sabay natin panonoorin ang bidyong ito at malaman natin kung ano nga ba ang nilalaman na itong bidyong ito. Hindi pa po yan ang opisyal na simula ng tag-init. Gayunpaman, may mga nagsuspinde ng klase kanina dahil sa pangambang umabot sa mapanganib na level ang damang init o yung heat index. Ayon sa Pag-asa, kapag ang heat index umabot ng 42 degrees hanggang 51 degrees Celsius, may tuturo itong nasa danger level. So ito, posibilidad ang magkaroon ng heat stroke, yung mga nasa labas yun ang sabihin natin. At lalo na yung mga heat cramps, tapos heat exhaustion, mas madaling mauhaw, nagkakaroon ng mga pagkahilo, kung may vertigo, natitrigger yung vertigo nila, kung may high blood pressure, ayun, mas prone din na magkaroon ng mga symptoms. Uling sinuspindi. Ito nga rin po, paalala ko nga rin po sa inyo, bago po natin ipagpatuloy yung bidyong ito. Ayon lang po sa aking kaalaman, dito po ay napanood ko nga rin po, nag-trending. Dahan-dahan lang po tayo, guys, o mga kababayan ko po sa pag-inom ng tubig. Dahil ito po'y nakakasama sa utak kung tayo po'y masosobrahan sa pag-inom ng tubig. Is maaari pong pumutok ang ugat natin sa utak. Kaya dahan-dahan lang po. Alam ko po na mainit ngayon at mabilis tayo mauhaw. Pero dahan-dahan lang po sa pag-inom ng tubig. At yan, ingat rin po tayo. Lalong-lalo na po sa binanggit kanina po ng magre-report na sa mga may high blood. Huwag po masyado tumutok sa matinding araw o sa magbilad sa init. So, pagpatuloy natin yung video. Ang face-to-face classes sa ilang lugar dahil sa inaasahang mataas na heat index o init na mararamdaman ng katawan. Kanselado ang pisikal na klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Temperature soared on Monday. Local governments in Manila and 6 other districts ordered classrooms closed as a precaution. Due to protocols adopted during last year's heat wave, school superintendents recommended suspending in-person classes. Isang delikadong pangyayari ang unti-unting bumabalot sa buong bansa. Isang hindi nakikitang panganib, mas matindi pa sa bagyo, mas tahimik, ngunit mas malupit. Halos kalahati ng eskwelahan sa Metro Manila ang pinilit isinutdown, ngunit ito pa lang ang simula. Ano ang dahilan? Ayan. Unang-una nga po sa lahat, guys, una po talagang sinutdown is yung Maynila. Kasi alam naman po natin, ang Maynila is kaunti lamang po ang puno o wala talaga tayo makikitang puno, meron man kaunti. Yan, so ayan po ang unang-una po talaga ang naaapektuhan is yung Maynila sa sobrang init. Kaya ito po talaga ang Maynila ang unang-unang sinutdown na paaralan. Hindi lang po paaralan Ayan po, pagpatuloy natin yung video. Hindi ito lindol, hindi rin baha. Walang nagpapangga ang bagyo. Pero may isang bagay na dumidiin sa bawat isa sa atin. Isang bagay na hindi natin nakikita, pero ramdam na ramdam natin. Ito ang init. Pero hindi ito basta-bastang init. Ito'y nakakamatay na init. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoon ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoon. So itong video na to yung sa vlogs niya or sa tinutukoy niyang video, hindi lang po natin malalaman yung bidyong ito, kundi meron din po tayong matututunan patungkol po sa Bible. Kasi meron nga rin po siyang pinapahayag po na Bible verse. Pero mamaya po malalaman po natin kung saang verse
po niya ng ano na yan. Sa verse po ng Bible, mamaya po natin malalaman, ibabanggit rin po natin diyan kung saan po banda yun. So, pagpatuloy po natin ulit ang video ito. At tayo magpatuloy. Okay, now Hindi mo pa ba nararamdaman? Noong April 2024, tumama ang pinakamalaking heatwave sa Pilipinas. Halos araw-araw, sinususpindi ang pasok ng milyon-milyong estudyante. At ngayon, kahit pa 33 degrees Celsius pa lang ang temperatura, ilang lungsod sa Metro Manila ang nagdesisyong isara ang mga eskwelahan. Bakit? Dahil ayon sa weather advisory, ang heat index, ang pagsukat ng init base sa temperatura at humidity ay umaabot na sa danger levels. Ano ang ibig sabihin nito? Simple lang. Kahit naman po ako guys alas 8 pa lamang po is ang init na po sa balat, nararamdaman ko na lalong-lalo na sa mga dyan po talaga sa sentro po ng Maynila. Ramdam na nila yung init o yung umaano sa kanila, sa balat nila na galing sa araw. So kahit po ako dito sa lugar na ito, medyo mapuno po, pero ramdam ko po talaga yung init. Wala pa pong tanghali, wala pa po talagang alas 9 is alas 8 pa lamang po. Nagpaparamdam na po talaga yung pinakamatinding init. So ayun nga po yung tinatawag na climate change. Hindi lang po yung climate change, nabanggit nga po niya, nandun na po sa prophecy na nakalagay sa Biblia. So magpatuloy ang video. Mataas ang tsansa ng heat cramps. Mas mataas ang tsansa ng heat exhaustion at mas mataas ang posibilidad ng heat stroke. Pero ito lang ba ang dapat ikabahala? Kaibigan, may mas masaol pang darating. Kung sa tingin mo ay lumipas na ang pinakamalalang init, nagkakamali ka. Ang init na nararanasan natin ngayon ay sa lamang panimula sa isang mas malawak, mas lapit at mas... Tignan nyo guys, isa pa lamang panimula pa lang pala to yung nararamdaman nating init na to. Ibig sabihin is nako, may mas matindi pa pala na mararamdaman o mararanasan tayo. Kaya ingat lang po mga kababayan. Ito po talaga, ang una po talagang pupuntahin nito na matinding init is yung mga high bloodin. Lalong-lalo na po sa mga ingat po tayo dyan sa mga ating pong mga citizen po dito sa mga senior citizen. Ingat po talaga po tayo. Unang-una pa lang po pala talaga tong init na to. May mas matindi pa pala na darating dito sa atin sa Pilipinas. Grabe. Matagal na problema. Tandaan, noong April 2024, naitala ang record high na temperatura sa Manila na 38.8 degrees Celsius. At ayon sa mga eksperto, 38.8 degrees Celsius. O kung sa atin po yan guys is mataas na po yung temperatura natin kung kumbaga kung sa lagnat kung 38.7 nga o 37.8 nga is kailangan na natin magpakonsulta sa doktor. Ito kaya guys, ito yung binanggit niya, 38 daw degrees Celsius. Tatawid muli tayo sa ganitong sitwasyon sa mga susunod na buwan. Pero bakit ito nangyayari? Dahil ito sa climate change. Isang krisis na dulot ng walang habas na pagsusunog ng fossil fuels at patuloy na pagkasira ng ating kalikasan. Kaya mas nagiging matindi ang init, mas nagiging matagal ang tagtuyot, mas lalong nagiging delikado ang epekto nito sa ating kalusugan. Pero ito lang ba ang epekto? Ito ay hindi lang tungkol sa init, kaibigan. Kapag patuloy itong lumala, hindi lang klase ang maapektuhan. Maraming negosyo ang magsasara, maraming manggagawa ang mahihirapan, at maraming buhay ang maaring mawala. Oo, kasi katulad niyan unang maapektuhan po diyan sa kapangkabuhayan yung mga ating pong mga construction workers. So talagang grabing yung init po talaga o impact niyan. So kahit po gusto nila magtrabaho sa sobrang init, hindi po nila kinakaya, kaya minsan yung iba is nag-walk out o umaalis na lang sa trabaho. Yung iba naman po is nag-half day lang dahil nga po sa matinding init. So, anong oras pa lang? Alas 8 mag-uumpisa yung mga ating mga construction worker. Alas 8 din is mainit na po talaga ang init dito sa atin sa Pilipinas. Hanggang ang nararamdaman ko sa akin dito sa lugar ko dito, nararamdaman ko hanggang alas 2 o alas 3 mainit pa rin. So, ano pang sa construction worker o sa ating mga laborer at mga construction worker, mas matindi pa sa kanila ang mararamdaman nila, kaya talagang magsasarado talaga yung mga ganyan mga
establishmento ng mga apektado talaga yung mga ating trabahador. Unang-una dyan ang matatamaan is yung ating mga construction worker. At hindi lang ito sa Pilipinas. Ayon sa UNICEF, 242 milyong bata sa 85 na bansa ang naapektuhan ng matinding panahon noong 2024 at pinakamalaking banta rito ang heat waves. Heat waves. Ano ang pwede natin gawin? Ang pinakamadali at agarang solusyon, protektahan ang sarili, umiwas sa matinding sikat ng araw, uminom ng maraming tubig, magsuot ng preskong damit, at huwag hayaang magtagal sa init ang mga bata, matatanda. Diyan sa mga nanay po natin advice po diyan o paalala po nito ng bidyong ito, sinasabi niya, lalong-lalo na po sa ating mga kids o mga bibong mga bata, mga anak, wag po natin nahayaan na ma-expose sila sa araw dito sa panahon natin ngayon wag po natin pabayaan sila na ma-expose, lalong-lalo na po na walang pasok yung ibang mga estudyante Kailangan po pakinggan natin advice din ito, paalala. Para rin naman sa inyo yan, ating mga mamis, mga daddies na may mga anak dyan. O hindi lang sa mga anak, pati na rin po sa mga nanay o sa ating pong mga kababayan. Sa lahat, kailangan nating umaksyon laban sa climate change. Hindi ito problema ng iisang tao lang. Ito ay isang krisis na dapat nating harapin ng sama-sama. Ang tanong, maghihintay ka bang maging biktima? Ang kinatatakutan natin dati ay bagyo. Ngayon ang panganib ay tahimik, ngunit nakakatay. Mas matindi pa ito sa bagyo, kaibigan. Mas grabe pa sa sunog at maaring mas malala pa sa susunod na buwan. Have mercy, O God, at purihin ang ating punong Diyos. Mateo 24 verses 7 to 8. Ito na yun. Sapagkat maglalaban-laban ang mga bansa at ang mga kaharian, magkakaroon ng tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Ngunit ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng matinding paghihirap. Ayan guys, sa Bible na po o Biblia na po ang nagsasabi sa Matthew 24. Ito'y pasimula pa lamang po. Nandito na nga po tayo sa end ng sinasabi ng Bible. Ito po lumalabas na nga po mga propesiya o sa sinasabi nga po ng mga ating mga Christian o ating mananampalataya. Ito'y nandito na po tayo sa end. Tinatawag nila na katapusan, muling pagbabalik ng Diyos. So ayun nga po, naniniwala po ako sa sinasabi niya po dahil Bible o Biblia na po ang nagsabi na yan, guys. Tinding init na ating nararanasan, kaibigan, ngayon ay hindi lamang isang pisikal na pagsubok, kundi isang paalala mula sa ating Panginoon Diyos. Sa Mateo 24, binanggit ng ating Panginoon Jesus ang mga tanda ng panahon, mga kaguluhan, tagutom at matinding sakuna na magaganap bago ang kanyang muling pagbabalik. Ang global warming at matinding init ay maaaring isa sa mga ito. Ngunit hindi ito dapat magdulot ng takot sa atin, kundi dapat tayong lumapit sa ating Panginoon Kristo na may pananampalataya. Si Jesus ang ating kadlungan sa gitna ng matinding init, hindi lang ng panahon, kundi pati na rin ang mga pagsubok sa buhay. Sa kanya lamang tayo makakahanap ng tunay na kapayapaan at kaligtasan. Kung ang init ng mundo ay nagpapahirap sa atin, paano pa kaya ang init ng impyerno na bunga ng kasalanan? Kaya't ngayon pa lamang, dapat nating ipagkatiwala ang ating buhay sa ating Panginoon at sundin ang kanyang mga utos. Ang hamon sa atin, manalig tayo sa ating Panginoon Diyos sa gitna ng anumang kalamidad. Maging tapat na tagapangalaga ng kalikasan bilang pagpapakita ng ating pagsunod sa Kanya. Ipahayag ang Ebanghelyo sa iba upang marami pa ang maligtas bago dumating ang mas matinding pagsubok sa mundo. Kaibigan, So, ayun lang po. Hanggang dito na lang po ang bidyong ito. So, kung nagustuhan niyo po ang bidyong ito, huwag niyo pong kakalimutan po na i-subscribe tayo sa ating itong channel na ito, and then huwag niyo pong kakalimutan mag-iwan po ng bakas. Then kung may katanungan po kayo or may komento po kayo sa bidyong ito o may mga opinion po kayo, mag-iwan po kayo sa ating comment section. Hanggang dito na lang po. Ito po ang inyong lingkod po na si Bert TV na nagsasabi po sa inyo na ang buhay ay weather lang. So kaya hanggang dito lang na lang po ang bidyong ito. Maraming salamat po sa panonood ninyo at tinapos ninyo ang bidyong ito.